Nakakabahala na ang paulit-ulit na antala sa proseso ng impeachment trial. Buwan na ang binibilang natin. Sobra-sobra na ang paghihintay ng mga Pilipino. Let us all hope this is the last delay. While I support my colleagues in our shared sense of urgency in passing important legislation in the last days of the 19th Congress, including the landmark anti-POGO bill, we cannot postpone our constitutional obligations any longer. Any further delays in commencing the trial against Vice President Duterte would violate the Constitution, which clearly states that the Senate must forthwith proceed with an impeachment trial. Hindi kapag ready na, hindi kapag convenient, kundi shall forthwith proceed. Huwag naman sana yang baliwalain. The Supreme Court has also previously ruled that the Senate is treated as a continuing body when it comes to non-legislative functions, and those include the vital duty to sit as an impeachment court. We owe it to the Filipino people to convene as an impeachment court and begin the proceedings at the soonest possible time. Ano man ang akusasyon laban kay Vice President Duterte, karapatan ng taong bayan na malaman at mahimay ang mga ito sa pamamagitan ng isang transparent na impeachment trial. Dapat harapin na ng Senado ang lahat ng ito sa lalong madaling panahon. Very well said, Senator Risa Hontiveros. Hindi lamang po si Senator Risa ang nagsasalita na patungkol po dyan sa pagkakadelay ng impeachment trial ni VP Sara. Pati po si Senator Coco Pimentel, si Senator De Lima or Congressman De Lima ay nagsasalita na rin po. Sa totoo lang, hindi lamang po sila. Marami pong Pilipino, marami pong vloggers ang nagpapahayag ng pagkabahala na tila ba, ako po personally worried ako na baka hindi na talaga matuloy yan. No? Sa totoo lang, ang importante po sa akin matuloy. Regardless kung mako-convict or maa-acquit si VP Sara, mas importante po sa akin ang matuloy ang impeachment trial para makita ng mga Pilipino yung mga ebidensya at mga testimonya, yung mga patunay kung may katiwalian ba or wala. Kasi sa nakikita ko na tila maraming senador nakakampi sa kanya, hindi, parang, alam mo yun, dahil nakita naman natin yung mga ebidensya sa Quadcom, mga testimonya ng mga tauhan niya, wala po akong magagawa kung i-acquit nila si VP Sara. Pero gusto kong matuloy yan para makita ng mga Pilipino yung ebidensya, mga kababayan. Dahil at the end of the day, tayo po talaga yung husga eh. Kung masasabi ba natin na tiwali si VP Sara dahil sa mga ebidensya, kahit siya in-acquit ng kanyang mga sumusuporta sa kanya ng mga senador, mga kaalyado niya, hindi po ba? Importante na matuloy yan. Ngayon, kung yung nag-iisang inaasam-asam ng mga Pilipino na matuloy ang impeachment trial ay hindi pa matutuloy or hindi mangyayari, bigo po tayo po yung mabibigo, hindi po natin malalaman ang tama at totoo. Kung hindi man po siya makonvict dahil sa mga kaalyado niyang senador, ang mahalaga po para sa akin ay makita ko kung paano niya dedepensahan yung mga akusasyon sa kanya ng katiwalian na nakita po natin ng mga ebidensya sa Quadcom. Ang mahalaga po sa akin ay makita natin ang tunay na kulay ng mga senador kung sila ba ay poprotektahan ang interes at kagustuhan ng mga Pilipino, ang pondo ng bayan, or poprotektahan ng kanilang kaalyado na si VP Sara. Yung po ang importante sa akin mga kababayan. Pero syempre, gusto ko rin po ng conviction sa totoo lang. So padami po ng padami, mga vloggers, mga Pilipino, doon sa last survey ng SWS, if I'm not mistaken, 93% or 88% ang gusto na maging accountable si VP Sara. Pero yung nakikita natin sa ginagawa po ni Senate President Jesus Escudero at hindi ko alam kung sino-sino pa, no? Yung nakikita natin na parang tila ba dinidelay nila. Ilang buwan na po, sabi nga po ni Senator Risa Hontiveros, ilang buwan ang inintay ng mga Pilipino yan, dinelay nyo. Kayo yung nag-set ng June 2. Ngayong araw ito eh. Ngayong araw nyo dapat kami bibigyan ng simula ng inyong impeachment ng impeachment trial Nakaabang po ang milyong-milyong mga Pilipino pero binugo nyo kami. I-move nyo sa June 11 at pagdating ng June 11, ano namang magiging alibay nyo? Kapag hindi talaga natuloy ang mga kababayan, ako po isasama po sa mga magkikilos protesta dahil masama po yan, masamang pangitain yan. Na sila yung nagkakampi-kampihan at tayong mga Pilipino ang pinababayaan, tayong mga Pilipino ang dinideprive ng malaman ng totoo, ang katotohanan. Pero po ng taong bayan yan, mga kababayan. Tayong mga Pilipino ang kawawa kapag hindi po natuloy yan dahil kakadelay. I-unfollow ko po talaga lahat ng social media account
ng kanyang asawa at hindi ko tatangkilikin ang lahat ng endorsement ng asawa niya. Dahil grabe, nakakasama po ng loob talaga, no? At sasama talaga ako sa mga magpoprotesta kung sakaling yung mga tao magagalit dahil hindi tinutuloy ang impeachment trial. Dahil yan ay hindi lamang sa paglabag sa konstitusyon, paglabag din yan sa karapatan ng mga Pilipino na malaman ng tama at totoo. Hindi po tama na dinidelay nyo ng dinidelay. Kasi baka alam nyo yung worry ng marami dito is baka ma-technical po tayo eh. Mata-technical tayo ng mga DDS na sasabihin, hindi nyo na pwedeng ituloy yan kasi 20th Congress na. Kailangan nyo mag-file muli. Kaso hindi rin papayagan ng pagpa-file ng panibagong impeachment dahil once ka lang pwedeng mag-file sa isang taon. So sa susunod na taon na ulit, mawawala po yung momentum. At yan po yung kinalulungkot at kinakatakot ko personally, mga kababayan. So kayo po, ano pong saloobin nyo dyan, mga kababayan? Nakakasama ng loob, nakakalungkot at nakaka-worry po yung ganyang sistema na nakikita natin na parang wala silang sense of urgency. Urgent din naman ito eh. Nasa Constitution yan, urgent, di ba? Pinaluwanag ni Senator Risa at ni Congressman De Lima yan sa kanilang mga pahayag. Ano pong masasabi nyo dito, mga kababayan? Huwag po tayong pumayag na hindi ito matuloy. Dahil kapag ito hindi natuloy, tayo po ang talo. Hindi po natin malalaman ang tama at totoo. Salamat po sa panonood.